Nakatakda ng dumating ngayong Enero ang bagong missile system ng Pilipinas na kung tawagin ay mga BrahMos Supersonic Anti-Ship Missile System na in-order ng ating bansa mula sa Indian Defense Company na BrahMos Aerospace na nagkakahalaga ng nasa 18.9 billion pesos. Sinasabing may range ang mga BrahMos missile ng nasa 290 kilometers at ang mga ito ay dideploy malapit sa West Philippine Sea upang mas mapalakas pa ang ating pangdepensa sa naturang karagatan at bilang sagot na rin sa mas tumitinding banta na ipinapakita ng China. Malaking upgrade ang mga BrahMos missile para sa ating hukbong sandatahan dahil ito na ang kanilang magiging pinakamalakas na sandata na kayang magpalubog ng isang warship at ito rin ang kanilang may pinakamahabang range na missile. Hindi pa dito nagtatapos ang pag-export ng India sa Pilipinas ng kanilang mga gawang mga armas dahil maraming Indian Defense Company ang nagpakita ng kagustuhan na magbenta pa ng kanilang mga defense equipment para sa ating hukbong sandatahan, lalo na't hanggang 2033 pa ang AFP Modernization Program. Kabilang na nga dito ang kanilang offer na Haltejaz Light Multirole Fighter na mas mura pa kumpara sa mga bagong bersyon ng mga FA-50 light attack aircraft mula sa South Korea. Ngunit hindi ito naging mabango para sa ating Air Force dahil gusto nila ng mga fighter jet katulad na lang ng F-16 at mga JAS-39 Gripen mula sa bansang Sweden. At sa bagong balita, may offer na naman na bagong missile system ang India sa Pilipinas at sinasabing interesado ang ating bansa na makuha ito, ngunit wala pang kumpletong detalye patungkol sa offer na ito. Ang sinasabing pinagkakainteresa ng Pilipinas ay ang mga Akash Medium Range Surface-to-Air Missile System na isa sa pangunahing air defense system na gawa ng India at kasalukuyang ginagamit ng Indian Air Force at Indian Army. Ang pinakabagong bersyon ng Akash missile na kung tawagin ay Akash NG ay may range na aabot sa 70 hanggang 80 kilometers na mas malayo pa ang naaabot kumpara sa ating mga Spider missile system. Isa pa sa maaaring dahilan ng pagka-interes ng Pilipinas dito ay kalahati lang ang presyo nito kumpara sa kaparehong klaseng missile na gawa ng Western countries at sinasabing kaya nitong pabagsakin ang kahit anumang aerial targets, mapa-fighter jets man ito o hindi kaya ang kinakatakutang mga ballistic missiles. Ang planong pagbili sa missile system na ito ay parte ng tinatawag na Shore-Based Air Defense Missile System Project sa ilalim ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program, ngunit inilipat ito ngayong Horizon 3 at may sinasabing budget ng nasa 10 bilyong piso. Ang missile system ay sinasabing gagamitin bilang pangprotekta sa paparating na mga BrahMos missile dahil alam naman nating malaking banta ito sa sino mang lulusob sa teritoryo ng Pilipinas dahil kaya ng isang BrahMos na magpalubog ng isang warship, kaya magiging pangunahing target talaga ng mga kalaban. Hindi lang din sa Akash missile nagka-interes ang ating hukbong sandatahan dahil maraming bansa ang nag-offer ng kanilang mga produkto at hindi pa sa ngayon nakakapili ang Philippine Navy dahil marami pa silang kinukonsidera at pinag-aaralang mga missile system. Isa na nga sa pinagpipilian ng ating Navy ay ang mga Spider missile system mula sa Israel na kasalukuyan ding ginagamit ng ating Air Force at magiging magandang desisyon kapag ito ang mapili dahil alam na ito gamitin ng ating hukbong sandatahan. Ang ikalawa naman ay ang mga IRIS-T missile system na gawa ng Dale Defense ng bansang Germany at sa aking opinyon lamang, ito ang pinaka-capable na air defense system sa pinagpipilian, ngunit ito din ang isa sa pinakamahal na in-offer sa ating Philippine Navy. Napakaraming bansa na ang kasalukuyang gumagamit nito at napatunayan na rin ito ang pagiging epektibo sa giyera matapos makapagtala ito ng 100% na success rate sa patuloy na giyera sa Ukraine na kung saan natamaan nito lahat ng kanilang target. Ngunit mahirap pumili ng mga kagamitan mula sa Germany dahil masyadong sensitibo ang bansa pagdating sa pagbebenta ng armas sa Pilipinas.
katulad na lang ng nangyari sa Guarani Armored Personnel Carrier na kung saan hindi pinayagan ang pag-export nito sa Pinas na naging dahilan sa pagka-delay ng delivery nito sa Army. At ang pangatlo sa pinagpipilian ay ang mga Raytheon NASAMS na magkasamang ginawa ng Estados Unidos at bansang Norway at isa din sa mga mamahaling offer na missile system sa ating bansa dahil alam naman nating may pagkamahalan ng armas na gawang Amerika. Isa ito sa may pinakamahabang range na klase ng air defense system dahil may range ito na aabot sa 120 kilometers at napaka-accurate ng targeting system nito. Ayon sa Pentagon, nakapagtala din ito ng nasa 100% success rate sa Ukraine na kung saan nasa lagpas 100 mga missiles at mga Russian drones ang napabagsak nito, kaya subok na rin ang missile system sa totoong gyera. Nasa 13 mga bansa ang kasalukuyang gumagamit nito at marami pang nagkaka-interes na bumili ng NASAMS, kaya kung ito ang pipiliin ng ating Navy, ay dapat makapagdesisyon agad bago pa humaba ang pila. At ang panghuli naman ay ang KM Samcholme 2 ng South Korea na magkasamang ginawa ng mga defense company sa Russia at pati na rin ng defense company ng South Korea at sinasabing ang teknolohiya para sa missile nito ay binase sa missile na kinakarga sa S-400 missile defense system. May range ang missile system na ito ng nasa 40 kilometro at sinasabing ang bagong bersyon ng KM Samcholme ay kayang magpabagsak ng ballistic missile, ngunit hindi pa ito subok sa totoong gyera. Sa ngayon, tanging ang South Korea pa lamang at pati na rin ang United Arab Emirates ang gumagamit nito, kaya sa aking opinyon lamang, mas mabuti nang dagdagan na lang ang mga Spider missile system kung ito lang naman ang mapipili ng Pilipinas dahil subok na rin ng Spider system sa totoong gyera.